Ito naman tayo sa inyong inaabangan na yari ka segment ni Secretary Llamas. Pero sabi mo kanina, optics. Sabi mo kanina, theatrics. Kung merong mga nakinabang, mga best actor, meron ba mga naging comedy at meron ditong mga nayari sex sa palabas na ito? Definitely. Biglang may isang kongresista nagbigay ng manifestation. Naku, No, anong sabi niya? Bakit yung binabanatan at hinahatulan si Digong? Eh, yan ang lumaban sa mga rebelde. Yan ang lumaban sa mga terorista. Yan ang lumaban sa mga kriminal. Na itong mga terorista na ito, tsaka rebelde, nandito ngayon sa Kongreso. No? Isa-isa pa niya, di ba? Di pinatulan siya ng mga matatatang kongresista, katulad ni Congressman Acop. Teka bata. No? Teka bata. Buong buhay ko, nilalabanan ko yung mga rebelde. Buong buhay ko, nilalabanan ko mga terorista. Huwag ka masyadong self-righteous. Sabi nga ni Congressman Ace Barbers, ngayon ka lang dumalo ng Quadcom hearing, tapos kung ano pinagsasabi mo. Di ba? O, nagsalita na, nilagay siya sa lugar niya. Ayun, natunaw. Hindi na nakasalita. Kung ako ay magmamanifest, sasagutin ko rin sila. Wala, natunaw eh. Hirap na hirap siya eh. Di ba? Kasi binabasa nga lang yung sinabi niya. Tapos yung asawa niya sa likod, yung dating head ng National Youth Commission, na lamang lang ako ng 2 taon, no? Andun, nasa likod, nanduduro pa. Di ba? Ayun, di naikanto sila. Nung naikanto sila, ayun, natunaw. No? Ako naman, pag kinanto ko, hindi naman ako basta-basta matutunaw. Di ba? Sasargo ka rin. Pedrong kuto ko eh. Kahit lumulubog na ako sa kumunoy, nagagano pa rin ako, kuto. Di ba? Yan yung problema dyan sa mga nagmamagaling eh. Self-righteous at saka nagmamatapang. Pag kinol mo, wala na, tunaw na. No? Kaya iyari kayo. Iyari yun. Tapos ito naman, may mga kongresista, di ba? Naaawa daw kay Digong. Diyos ko po naman. Ba't kayo sa halimaw maaawa? Maawa kayo dun sa mga pinatay ng halimaw. Yung mga Kian de los Santos, nakita mo ba yung video nun? Hindi ko makalimutan yun eh. Yung video na yun, na hawak-hawak ng 2 pulis, sinasakal, habang sumisigaw si Kian, pauwiin nyo na po ako, tatapusin ko pa yung homework ko. No? Imagine mo yun, kapatid mo yun, anak mo yun, kaibigan mo yun, no? Makakalimutan mo ba yung moment na yun? Yan yung 30,000 na pinatay na walang due process. No? Tapos ngayon, sasabihin mo, ako ay for rehabilitation. Yung magulang kasi niyan, ni Kian, mga adik, dahil sira yung mga ngipin. No? Pero mo ganun ang ebidensya mo para sabihin na yung tatay niyan ay adik dahil pangit at bungi-bungi. Tapos yung anak ang papatayin mo. Diba? Huwag kayong maawa dyan. Kung maaawa kayo, iyari kayo. Pag nag-survive yan sa midterm, yayariin kayo niyan. Kasi sabi niya, gagawin niya ulit kung bibigyan ulit ng pagkakataon. Anong sabi niya? Kulang pa. Yung 35,000. Kung ako ay magiging presidente, dadagdagan ko yan. Napaka-unrepentant, di ba? Napaka-unrepentant. Ang problema naman niya, naipakita yung links niya sa mga drug lords. Bakit naman kasi sila tatanggap ng manager's check na merong pangalan nila at may pangalan nung drug lord na nagbigay? Impunity yun. Akala mo, yan yung problema ng mga yan eh. Hubris. Akala mo, hindi magagamit laban sa'yo yan. Meron ngayong paper trail, meron ngayong smoking gun. Paano mo ngayon ipapaliwanag yan? Tapos mag-aalboroto ka ron, maghahampas ka ng mikropono, akala mo makakalusot ka doon, iyari ka. Iyari ka na naman. Yan yung problema sa mga ganyan. Tapos darating yung anak mo. Yung anak mo, kinasuhan din ni Trillanes eh. Diba? Yung si Sara, yung asawa, si Mads Carpio, si Pulong Duterte, kinasuhan ng plunder, kinasuhan ng links sa drugs, kung ano-ano. No? So, paano mo ngayon sasagutin yan? Sabi niya, magsampa kayo ng kaso. Di sige. Paano pag sinampahan ng impeachment yan, hindi na exempted sa drug secrecy, sa bank secrecy laws. Ibig sabihin, pwede nang buksan lahat ng mga
bank accounts niyan. Yun siguro yung nakalimutan nila. Na akala nila wala silang katapusan. Akala nila walang mga ngahas na mag-i-impeach sa kanila. Eh pag may nangyaring impeachment, lahat yung mga bank accounts nyo, lahat ng paper trail, bubuksan yan. Kaya yari kayo. Na naman. No? Nakon talagang buhay Yari ito. kayo. May gusto ko ba sana nangyari sa Kongreso na hindi mo nakita, na parang advice mo na rin sa mga kongresista ito kung susunod, kung meron pang susunod na dadalo ulit sa Kita mo naman performative politics, political theater. Iharap mo yung magulang nung sanggol Nako, yun, na pinagmamalaki ni Digong na collateral damage, di ba? Nung sabi ni Bato, shit happens. Shit Kaya happens. pakita mo yung magulang niyan. Pakita mo yung magulang ni Kian de los Santos. Magharap ka ng mas maraming mga biktima. Yan. No? Na yun ang tatapat kay Digong. No? Yan yung tatapat. Baka Itong mahulasan. mga konkretong mga biktima. No? Kumuha ka. No? Yan yung pangtapat do sa kanyang drama. Yan yung pangtapat sa kanyang antics. Yan yung pangtapat sa kanyang performance. Yan, Yung reality ng mga pinatay. No? Anak, asawa, kapatid, kaibigan. Yan ang iharap ng Kongreso sa susunod na hearing. Yun nga na dapat na iniisip natin. Kaya sa lahat ng ating mga kabayan, sabay na po kami ni Sec ulit, kung kayo ay nangingimi sa katotohanan, Yari kayo!